Okay. Magandang gabi po sa ating lahat, mga katribo ko, mga kababayan, mga ka-friendship. Pag-usapan po natin itong latest pa-survey ng senatorial slate sa election 2025. Ito po yung daw pumasok sa Magic 12. Actually, may mga usong-uso po ngayon ang pagpapasurvey, ano? About a month or a couple of months ago, yung Pulse Asia naman yata yun na nagpa-survey. At parati pong nangunguna, namamayagpag ang mga pro-China politicians. What's happening? Ano po nangyayari sa ating mga Pilipino? Alam na alam natin na pro-China, kung bakit yung pa rin ang gusto nating iboto? Or shall we say, this is a scripted pa-survey? Totoo kaya ito? Or prank? Because to me, this is a big joke. Joke ito. Because sa mga nangyayari ngayon, at siguro ko naman kahit mga hindi nakapag-aral ng masyado, alam naman siguro kung sino ang mga pro-China dito. Pro-China Filipinos, pro-China politicians. So, ito po yung pumasok sa Magic 12. And would you believe? Nangunguna po si Mau Diggs. Si Digong nyo, Duterte. Number 1 with 51%. Imagine. Number 1? Anong kalokohan? Okay, tapusin muna natin. At yung pong number 2 ay si Doc Willie Ong. Okay. Medyo hindi ko masyadong ku-questionin ito because Doc Willie Ong has a very good reputation. At isa pa, naging candidate siya. National position. Vice President to Isko Moreno. Pero, okay, tapusin muna natin, ano? And then number 3, Erwin Tulfo. Wala po ako masyadong kontra dito kay Erwin Tulfo dahil unang-una, nagkaroon siya ng posisyon, nakilala siya kumbaga. Although, tinanggal ba siya doon sa DSWD? Anyway, pero sa ngayon, nasa Congress po siya, at saka medyo aktibo. Active siya, kilala siya. At saka isa pa, Tulfo yan eh. Siyempre, what's in a name? Tulfo, di ba? Ring a bell. So, wala akong masyadong ano dyan. And then number 4, ito po ang para sa akin ay napaka-questionable. Nakakainit ng ulo. Actually, nag-typo dito sa number 4, sila incumbent senators Bongo and Manang Amy Marcos. Ngayon, bakit si Bongo? Kumbaga napakataas pa rin po nito na kinaroroonan, number 4, Bongo. Who is Bongo? Do you know Bongo? Yung nasa commission silent. Commission ba yun? Hindi, committee pala. Pati tuloy ako nagkakamali. Committee on Silence. Walang ginagawa. Hindi mo man lang marinig na nakikipagbalitaktakan sa debate.
ano na ba ang nagawa nitong batas? Para po siyang si Lito Lapid. Mga useless senators. I have nothing against Lito Lapid as a person. Siguro ko he's a good person. Mabuting tao. Mabuting tao siya. But, Mr. Lito Lapid, patunayan po ninyo na kayo ay isang mabuting tao. Huwag na kayong tatakbo pa. Kasi wala naman kaming napapala sa inyo. Committee on Silence nga eh. Wala, mayaya ka naman. Mayaya ka naman, sir. Tumuto ka na lang doon sa pag-shooting mo sa bilang supremo ng Batang Quiapo. Why not focus on that? Yun naman talaga ang area mo eh. Hindi ka bagay dyan. Wala kang pakinabang, wala kang silbi dyan sa Senado. So, pareho kayo ni Bongo. Kaya itong Bongo na to, hay nako. O, yung katay up niya po, katay niya, ay si Senator Amy. Ito ay isang malaking question, ano? Although hindi na ako fan ni Senator Amy dahil nga sa kanyang pagiging pro-China. Sorry, Senator Amy. Although yung mga bashers ko naman dyan magsasabi, sino ka ba, Sultana? Oo nga, sino ba ako? Sino ba naman ako? Yan o, pakialam nyo. Channel ko to eh. Magsasalita ako, sasabihin ko ang gusto ko. At saka opinion ko to eh. Yun ang napapansin ko sa mga galawan ni Senator Amy na siya ay isang pro-China. Kahit siya ay isang Marcos, pero dahil siya ay isang pro-China, ayaw ko sa kanya. Ayaw ko sa iyo. Kahit ano pang gawin mo dyan na bumaliktad ka man, dahil nauna na, para kang si Robin. Nauna nang ipinakita mo ang iyong pagka-makatsina. At saka, ang isa lang po na pinagtataka ko dito, bakit biglang naging number 4, kasi tayo nga po sila ni Bongo eh, bakit biglang number 4 si Amy Marcos? Ang taas ng kinalalagyan niya ngayon. Napaka-questionable. Kasi yung a couple of months ago, nagkaroon din po ng pa-survey yung isang firm. Pulse Asia yata yun. Na doon po, number 15 po, si Amy Marcos. Number 15. Imagine, kung tutuusin paano siya tumalsik ng number 15, active siya eh. Kahit pro-China yan, active. At saka, bit-bit niya yung pangalang Marcos. Pwede naman hong bumagsak, pero masyado naman pong obvious yung number 15. Pwede naman sanang number 10, number 12, number 13. Pero 15, mayroong gustong ipahiwatig. Diba? Pinapababa yung popularity ni Amy Marcos. Bakit kaya? So, number 5, actually, tie din po dito. So, bale, 6 and 7. But, since nag-tie po yung dalawa, di bali number 5 po itong dalawang ito, si Isko Moreno at saka si Tito Soto. With 36%. Yung si Bongo tsaka si Amy Ebo, 39%. So, ito, Isko Moreno, ito nga parang masyadong nasa baba. Mas maniniwala pa ako kung si Isko Moreno po ay number 2 kaysa si Willie Ong ang number 2, kasi hindi naman masyadong, kumbaga, wala naman sa radar ng, alam mo na, while Isko Moreno,
is very popular. Former Manila mayor, naging presidential candidate, at ngayon ay very active sa social media. Well, pareho sila ni Willie Ong na mayroong sikat sa social media. But Isko Moreno, meron pa rin po siyang programa sa TV na although kinasusuyaan ng madlang public, pero Isko Moreno pa rin yan. Visible dun sa Itbulaga. So, parang ano ibig sabihin? Now, Tito Soto, parang mas maniniwala pa po ako kung si Tito Soto ay nasa number 4 instead of Bongo. Ito po ay analysis and opinion ko, ha. Wala akong kung anong opinion ninyo. Now, sa number 8, tayo na naman po si Bato de la Rosa and Ping Lacson, with both garnering 35%. Mas maniniwala pa ako kung si Ping Lacson ay nandito sa mas mataas. Pwedeng number, kasi nga, scripted eh. Pwede sanang nasa mas mataas ito. But Bato de la Rosa, kung pagbabasehan po natin ang mga galaw-galawan niya dyan sa Senado, I don't believe na pwede itong nasa 1, 2, 3, 4. On the 5th, hindi eh. 1, 2, 3, 4. 4th slot. Si Bato. Magtay kay Ping Lacson. Well, ako kasi, Ping Lacson ako eh. Kung hindi nga tumakbo si Bongbong Marcos, Ping Lacson ako. Siya lang yung medyo pinaka-qualified sa lahat ng candidates aside from Bongbong Marcos. Again, opinion ko yun. And then, ito po ang nakakalungkot, kasi kasunod na po, bali number 10 ito, although kung pagbabasehan natin yung grade, yung percentage, ay bali nasa 1, 2, 3, 4, nasa number 6, si Secretary Gibo Chodoro, na kung tutuusin, dapat kung mga matitino lang na participants ang sumali dito sa survey na ito, Gibo Chodoro should have been number 1. Kung matitino, ha? Kasi pang-presidente nga siya eh. At yung stand niya, imagine, yung lumalaban sa karapatan ng Pilipino, ng Pilipinas, ay nandito sa pinakamalayo from number 1. Tapos yung pro-China, yun ang number 1. Paano hindi ka magtataka? Paano hindi ko masasabi na ito ay isang malaking prank? Gibo Chodoro, nasa number 10. Tapos yung ipinaglalaban yung interest ng bansa. Pero yung nagbebenta ng bansa natin, top 1. Wow! Saan napunta yung mga brains? At ito naman po, number 11, si Leni Robredo, number 28. Well, pwede. Kasi nga, kahit paano, nagkapangalan si Leni. Naging vice president, naging presidential candidate, number 2. Na according to Maharlika nga, si Leni daw ang nanalo. Ito, okay lang ito. Number 11, Leni Robredo. Pwede. And,
Ito naman po, yung number 12 ay si Harry Roque. Isa sa mga pro-China politicians, Pilipino. Isa sa mga magpapahamak sa ating bansa. Kumapit sa Magic 12. Number 12 at 25%. Talagang isinabit So, pasok na pasok po sa Magic 12 yung mga taksil ng bayan. Pinangungunahan ng pinakahari ng mga taksil, ang chancellor ng mga taksil, na number 1, yung gustong ipamigay ang ating bansa. Gustong gawing probinsya ng China ang ating bansa. Walang iba, kundi si Mao Diggs. Tapos, kasama niya sa Magic 12, yung kanyang mga minions, yung kanyang mga kabig na puro pro-China. At kumakandidato. At pasok daw sa 2025 nang sa ganon ay matuluyan na tayong masakop ng China. Ganon ba tayo katanga, mga Pilipino? Ngayon, sa number 13 ay si Sana All. Kiko Pangilinan. Number 13. Alam niyo yung number 13? Pwedeng tumaas, pwedeng umakyat, pwedeng pumasok, pwedeng bumaba. So, medyo ano po yan? Miraculous number. So, talakayin na po natin. Ano po masasabi ninyo, mga aking mga followers ko, kayo po, followers, haters, my haters, na tumigil daw ako sa kadadakdak ko. Hoy, ba't mo ko patitigilin? Wala kang paki. Kung ayaw mo sa mga sinasabi ko, you can you're free to go. Doon ka sa mga katribo mo. Kasi dito, hindi kita katribo. I do not welcome those who will not agree to what I have to say. Wala kang paki sa aking channel. Kung gusto mo, mag-vlog ka rin. Tapos doon mo sabihin yung mga gusto mo. Yung mga gusto mong marinig, yung mga gusto mong ibulalas. Now, ilan ba itong pumasok na mga pro-China, mga taksil ng bayan? Harry Roque, 1, Bato de la Rosa, 2, 3, Bongo, 4, Amy Marcos, 5 out of 12 are sure na taksil po ng bayan. Mga pro-China po ito. 5 out of 12. Although, Harry Roque, 1, 2, 3, 4, 5. 5 nga. At pwede pong 6. Pwedeng 6. Si Harry Roque pala, number 13. So, hindi siya kasali. Pero pwedeng pumasok. Matagal pa So, isali na natin po ang number 13. Kasi, pwede nga yan na magmabago Pwedeng pumasok, pwedeng hindi. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ang pang 6 po na sinasabi ko ay itong si Tito Soto. Pwede rin siyang maging pro-China. Kasi ngayon nga po, nakikipag-alyansa na siya
sa mga taksil ng bayan. Kaya ikaw, Tito Soto, kung ako sa'yo, pumili ka ng grupo. Dahil ang sinasalihan nyo po ay kilala ng taong bayan na mga taksil. Kayo naman, mag-isip-isip naman kayo. Sayang naman yung kasikatan nyo ngayon na nandiyan kayo sa Itbulaga. Sayang. Ako hindi kita ibuboto kapag ang kaalyado mo ay yung mga taksil ng bayan. Although yung nung vice president, ikaw yung binoto ko. Kayo ni Ping Lacson. Sana. Kaso, BBM ako eh. So, BBM, Tito Soto. Ngayon, sa nakita ko na nakikipagganyanan ka sa mga taksil, I will consider you as also taksil to the bayan. Fair ba? Hindi ka na lang mag-independent. Kaya mo naman. Kaya mo independent. Diyos ko. Para walang masabi ang tao. Man. Ito po. So, paano ko po nasabi na, Diyos ko naman, mga pa-survey na ito, pong mga pa-survey na ito, mga kababayan, ito ay useless. Ito po ay walang kwenta, walang saysay. Wala itong saysay sa mga nakakaintindi, sa mga intelihente. Pero doon sa mga pwede ba nating tawagin mga ub-ub? Ang pangit naman kasi, ang sama naman kasi na tawaging bobo ang inyong kapwa, no? Inosente, gullible, misinformed, misled na tao. Sige, misled na lang para mas cute. Ngayon, doon pa sa mga misled, yun po ang isang problema at ito, dito po yung danger. Dahil itong mga pa-survey na ito, pang brainwash, pang mind conditioning, it's a better term, mind conditioning, na pinakikita sa mga tao na, ay, si Duterte, kung alin po nakikita ng mga tao na nananalo or nasa mataas na pwesto, diba, yung bandwagon effect, ay, sikat, ay, panalo, ay, dito na ako, panalo. Yun po ang isang danger dyan. Dahil dito sa mga pa-survey na ito, aakalain ng tao na yun talaga. Ang hindi lang po dito mapapabilib ay yung mga may talino. O bakit? Hindi ako nagbubuhat ng bangko. Ang ibig ko sabihin, yung iba, aside from me, outside of me, yun ang matatalino, mga intelihenteng tao. Yung hindi pipili ng taksil na pro-China politicians, candidates. At ito pong ginagawang ito, na pang mind conditioning, gawa-gawa po nila ito. Itong nag-number 1, natural, hindi nila ilalagay na, of course, hindi nila ilalagay na number 1 si Duterte, number 2 si Bongo, although may isang survey na number 2 si Bongo, ha? Tapos, yung bang nasa Magic 5, yung lahat na pro-China, siyempre nakakaduda naman yon. So, siningitan nila. At ang inilagay talaga nila na yung Duterte ang number 1. At kung makakapasok nga naman mananalo si Mau Diggs, ay maaring siya yung maging Senate President. Papayag kayo? Ako hindi. Ang pwede lang na hindi pumayag dyan ay yung may mga talino. Okay? May talino, mayroong sense of patriotism. At kaya po nila ito ginagawa. Itong mga survey na to, ang mapapaniwala
mapapaniwala nito ay yung mga stupido. Publicus Asia? Sino bang may-ari ng Publicus Asia? Malutikia? Na kaibigan ng mga Duterte? O diba? Ginagawang business ang mind conditioning. Itong survey na ito, mind conditioning. Ginagastusan at alam natin kung sino ay magpakana, kung sino ang nasa likod. China po ang nasa likod niyan. Dahil nga pinasok na nga po tayo, in-infiltrate na, nag-i-interfere. Communist China is interfering our Philippine politics. Maraming nababayaran. Mag-deny kayo? Well, hindi ko masasabing binayaran. Kasi, hindi ko naman nakita. Pero, yan po ay aking belief. Paniniwala. Sinasabi kong paniniwala kasi hindi ko nakita eh. Kasi kung nakita ko, o di, hindi na belief yun. I saw it. I knew it. Kaya hindi I saw, I believe lang. Kasi ang I believe, pinaniniwalaan kahit hindi nakita. At ako, I believe na nagpapaagos ng pira ang China dito sa Pilipinas. Dahil gusto ni China na mamayagpag, maibalik sa posisyon ang kanyang mga minions. May mga sungay. Mga minions niya. At tayong mga Pilipino, kailangang maging matalino tayo. Huwag po tayong papayag na tayo ay pamunuan na naman ng mga taksil sa bayan na pro-China. Please. Kung kayo ay may concern, kung kayo ay may awa sa future generations, be intelligent enough. Huwag po tayong boboto ng mga namatay yung camera ng mga pro-China po. Ito pong si Malutikia, ang mga nandiyan dyan sa Publicus Asia, marami pong inchik dyan. Oh, hindi kaya ginagamitan na naman tayo ng pira para masunod ni China ang kanyang gustong mangyari dito sa bansa natin. Ginagamitan ng pira. Dito tayo sa China, kasi dito maraming pira. Mukhang pira. At ito si Maudigs, alam ko gusto na itong magpahinga eh. Pero alam ko na naniniwala ako na mayroong kumakaladkad niyan. Hindi sa, well, benefit din siya dahil yung anak niya nga eh. Kailangang alalayan niya. Si Vice. At syempre, kung mamayagpag nga naman ang mga pro-China sa ating gobyerno, sila lahat na magkikinabang. Silang mga minions ng China. Diba? Kaya, mga kababayan ko, be smart enough. Let us be. Let us be Filipinos. Not un-Filipino. Itong mga to, mga un-Filipino na, anti-Filipino pa. So, hanggang dito na lamang po muna at ibigay ko po sa inyo ang bonus lecture of the day. So, today is 24. September 24, isang entry lang.
Oh! Ito. 1 entry lang kasi masyado nang mahaba ang ano natin. On September 24, 1856, the town of Legazpi, na ngayon city na po, was established. Okay? Nagulat naman ako dito, ngayon ko lang nakita. So, yung establishment po ng town of Legazpi pa lang noon was today in 1856. So, matanda na pala. At ito rin, isa rin na maigsi. Kasi medyo ngayon medyo timely. September 24, 1716, eruption of Taal Volcano. Okay? Ito pong iba medyo mahaba at medyo hindi siguro tayo dito makaka-relate. Kaya hanggang dito na lamang po, mga kababayan. Ito po ang inyong Sultana de Manila. Nagaanyaya na kita-kits sa susunod na video. Okay? Today is Sunday. So, happy Sunday po sa inyong lahat. Peace!